Lahat mga kapatid, tayo po ay saglit na manalangin bago po tayo magsimula sa ating mensahe sa gabing ito. Aming Ama at aming Diyos, marami pong salamat sa buong maghapong lumipas sa amin na iningatan mo kami at ang aming mga mahal sa buhay. At salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala na aming natanggap buhat sa iyo. At sa mga oras pong ito, dinadalangin po namin na bigyan mo kami ng karunungan at kaliwanagan sa pag-aaralan namin ngayong gabi. Gabayan mo po ako ang iyong lingkod ng tagapagpaliwanag at ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa gabing ito. Salamat po aming Ama, sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Yeshua. Amen. Again, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. I-share ko lang ho sa inyo ang aking pong slide. Yan. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng Law and Grace, the Truth About Paul's Letters. At sa gabi pong ito ay ating ipagpapatuloy ang ating pong naiwanan sa part 5 ng Galatians. At sa Galatians po ay nasa part 6 na tayo. At dalangin ko po na naging maganda ang inyong talakayan at dalangin ko na tayo po ay lumalalim, lumalawak ang ating kaalaman upang hindi po tayo madaling malinlang ng mga maling katuruan at lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon na laganap sa social media, no, sa internet, maging sa Facebook ay laganap po ang iba't ibang mga katuruan. Kaya kung medyo mahina ang foundation natin, madali tayong mapapapaniwala. Katulad po nitong pinag-aaralan natin ngayon, no, na yung mga taga Galatia na sinulatan ni Pablo rito ay madali silang na-sway, madali silang napapaniwala nung mga Judaizers na nagsasabi sa kanila na para sila ay maligtas, kailangan patulian muna sila. No? Kumbaga, tinuturo sa kanila na Jesus Christ plus obeying the law equals salvation. At yan po yung mariing tinatanggihan ni Pablo. At yun ang kanyang dahilan kung bakit sinulatan niya ang mga taga-Galatia. So ang topic po natin ngayon mga kapatid ay Galatians chapter 5 verses 1 to 5, and God willing, matapos na po natin ang Galatians and then we will move to the next one which is yung Ephesians. No? So, ang kautusan ba ng Diyos ay ito po ba ay bondage or freedom? No? Pagkaalipin ba o kalayaan ang kautusan ng Diyos? Marami ang nagtatanong po. Ang pagsunod ba sa kautusan ng Diyos ay naglalagay sa tao sa pagkaalipin? Kasi nga po marami ang nagsasabi na we are now under grace, we are no longer under law. And so if we continue to obey the law, then we are in bondage of the law and we are no longer free. Kaya ang tanong ay, ang pagsunod ba sa kautusan ng Diyos ay naglalagay sa tao sa pagkaalipin? Well, ang tugon po dyan ay siyempre hindi po, no? Kasi kung ang kautusan ay pagkaalipin, kung ang pagsunod sa kautusan ay bondage or pagkaalipin,
Bakit sasabihin ng Diyos na pagpapalain niya ang sumusunod dito at susumpain niya ang lumalabag? Ito po ay makikita natin sa Deuteronomy chapter 11 verses 26 to 29. So kaya kung ang kautusan ay bondage, kung ang kautusan ay pagkaalipin, bakit mismo ang Diyos ay magsasabi na kapag sinunod mo ang kautusan ay pagpapalain ka, at kapag hindi mo sinunod ay susumpain ka, no? So sa buong kasulatan, wala tayong mababasang nagsasabing ang kautusan ng Diyos ay pagkaalipin. Kahit basahin nun natin ang buong Biblia, wala ho tayong makikita na ang kautusan ng Diyos, no, ay pagkaalipin. Sa halip, ang malinaw po na sinasabi ng Biblia sa Psalm 119 verses 44 to 45 na ang kautusan ay nagbibigay nga ng kalayaan. Okay? At doon po sa Psalm 119 verse 47 ay nagsasabi naman po na ang mga utos ng Diyos ay dapat ikagalak. At sa James chapter 1:25, tinawag po ni James ang kautusan ng kalayaan. So kaya we can conclude, hindi maaaring sabihin ang kautusan ay parehong kalayaan at pagkaalipin. Hindi po pwede, no, na ang kautusan ay freedom and at the same time bondage, no? Magiging ano po, contrary yon or salungat yon sa mismong sinasabi ng Biblia. So ano talaga ang tinututulan ni Pablo rito? May ilan po na nagsasabing itinuro ni Pablo na ang pagsunod sa kautusan ay isang parang pagiging alipin. At may iba po na may iba pang pangang nagtuturo na kapag patuloy kang sumusunod sa kautusan, matapos mong sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, ikaw daw ay nahulog na sa biyaya. Ngunit hindi ito ang tugma sa kabuuan ng mga isinulat po ni Pablo. Sipin po natin, kung masama ang kautusan, bakit patuloy itong sinunod ni Pablo? Si Pablo mismo. Kung ang kautusan po ay masama, kung ang kautusan po ay nagbibigay ng pagkaalipin, bakit patuloy itong sinusunod ni Pablo? At bakit niya itinuro ang kautusan? No, kung ito po ay magpapahirap sa tao, kung ito ay it will put the person in bondage, then bakit niya itinuturo yon? Dahil yun ang wala naman pong New Testament noon eh. Ang tinuturo niya doon is the Old Testament, even the Lord Jesus Christ, no? At ang isa pong makikita rin natin na palatandaan na talagang nagko-comply si Paul mismo sa kautusan ay nung tinuli niya si Timothy. No? Nung tinuli niya si Timothy, ibig sabihin, he is complying with the law. So if the law is bondage, if the law is pagkaalipin, bakit patuloy na pinapractice ni Paul, sinusunod yung law, no? So ipinakikita po nito na hindi ang kautusan ang problema. It's not the law. But ang totoong issue po ay yung mga Galatians. So ang tunay na problema ay ang maling aral na mga bulaang guro. Yun po ang malaking problema. Bakit naging malaking problema ito? Kasi po itinuturo nila na kailangang magpa-convert muna sa Judaismo para maligtas. At ang isang requirements ay kailangang magpatuli sila. So hindi naman ho nila tinututulan na kailangan mo si Kristo. Kaya lang, ang sinasabi po nila, si Kristo plus yung pagsunod sa batas. Alam ho natin, ang tinuturo ni Pablo,
ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Kristo at wala na pong plus-plus, no? So, at itinuturo din po nila na kailangang gawin ang mga ritual bago baligtas. So yun yung position ng mga Judaizer. Kaya dapat alam natin talaga yung context, no? Hindi lang yung mga bahagi lang ng letter ni Paul ang ating bibigyan ng kahulugan, kundi titingnan natin talaga yung buong context ng buong Galatians para matukoy natin talaga kung anong ibig sabihin ni Pablo sa kanyang mga binibitawang salita, no? So ito po yung tinututulan ni Pablo, yung mga katuruang ito ng mga Judaizers. Hindi niya tinututulan ang pagsunod sa Diyos kasi siya mismo sumusunod dun sa law. Pinapractice niya ito. Pero hindi niya ginagawa yung para siya ay maligtas. Ginagawa niya yun dahil siya ay ligtas na. Dahil siya ay mananampalataya na. So, ang tinuturuan niya ay ang tinututulan po ni Pablo ay ang mga paniniwalang maliligtas ang tao dahil sa sarili niyang gawa. Yun ang tinututulan po ni Pablo, no? Now, ano ang ibig sabihin ng Galatians chapter 5, verse 4? No, sabi diyan, you are severed from Christ, you who would be justified by the law. You have fallen away from grace. No, yung you are severed. Severed po yung iniwalay, no? Iniwalay ka kay Christ, no? So, sa Tagalog po, sabi diyan, kayo'y naghahangad na ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan. So ang tinutukoy dito ay ang mga taong naniniwalang ang kanilang sariling pagsunod o ritual ang magbibigay sa kanila ng kaligtasan. So yun po yung tinutukoy dito, no? Sa verse 4 na ito. Pero ang problema ay, again, ulitin ko po, ang problema ay hindi yung kautusan. Ang problema ay ang maling paggamit nito bilang paraan ng kaligtasan. So ulit-ulitin natin yan, uulit-ulitin natin. From the very start, yan na talaga yung hanggang all the way up to the last chapter ng Book of Galatians, yan po yung binibigyan ng emphasis ni Paul sa kanila. Kasi nga, nandun na sila sa bingit nang babalik ulit sila dun sa kanilang mga old practices yung mga pagan practices. So may tendency na silang bumalik doon, nasa bingit na sila. Kaunti na lang, babalik na sila Kaya inaagapan sila ni Paul. At kaya makikita nyo from the beginning of our study until now, nasa chapter 5 na tayo, yung pa rin ang binibigyan ng emphasis ni Paul paulit-ulit sa kanila, no? Nagbigay na ng metaphor si Paul, nagbigay na ng allegorical interpretation and all that just to make sure na naintindihan nila kung ano yung sinasabi ni Pablo. Kaya po, we can conclude mga kapatid na ang problema ay hindi ang kautusan. Ang problema ay ang maling paggamit nito bilang paraan ng kaligtasan. At ang kaligtasan, alam nating lahat, ay biyaya ng Diyos. And yan din po yung ipinapangaral ni Pablo, na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, hindi gantimpala sa ating mga gawa. So hindi po tayo naligtas dahil sa ating na ito ay gantimpala ng Diyos sa atin dahil mabubuti ang ating mga gawa, no? Kundi tayo po ay patuloy na gumagawa ng mabuti dahil tayo ay mga ligtas na. Okay? So, now, anong ibig sabihin po nung Galatians chapter 5 verse 18 naman? No? Kung kayo ay pinapatnubayan ng Espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. Saan ba ako? Ayan, yan lang po. Ay, balikan ko lang po ito. Again, just let me reiterate po itong
circumcision and salvation. Kasi ito yung, from the beginning, ito na yung ini-insist nila eh. They have to be circumcised eh. Which is obeying the law, no? At yun po, kasi nga mga Gentiles ito, mga hindi sila tuli, kaya in order for them to be saved, hindi naman nila nire-reject na they need Jesus Christ, but they were telling these Gentiles na Jesus Christ plus circumcision, which means obeying the law. So kaya they are using circumcision as a means of justification, no? Para sila ay maligtas po, mga kapatid. Now, Galatians 5:18, what is this all about? Is the law against the Spirit? At ang sabi po sa verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under law. Kung kayo ay pinapatnubayan ng Espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. Again, this verse is also used to justify that Christians who are now under grace should no longer obey the law. Kasi sinabi na nga daw ni Pablo dito sa verse 18 that if you are led by the Spirit, you are not under the law. So may ilan na iniisip na magkalaban po ang Espiritu Santo at ang kautusan. No? Pero hindi iyon ang itinuturo po ng Biblia. Never na naging magkalaban ang Espiritu ng Diyos at ang law ng Diyos. Okay? Sa Romans chapter 8, malinaw na ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin upang sumunod sa Diyos. We have taken that up already, no? Na it is the Holy Spirit who is giving us the ability and the strength, determination for us to be able to obey the law. So ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang masunod natin kung ano ang sinasabi ng law ng Diyos. Okay? So ang ibig sabihin po ni Pablo ay una, ang lumakad ayon sa Espiritu ay sumusunod sa Diyos at namumunga ng mabuti at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? At ang lumalakad naman po sa laman ay sumusunod sa sariling pagnanasa, lumalabag sa Diyos, nasa ilalim ng kaparusahan ng kautusan. So, ang under the law na tinutukoy dito ni Pablo ay tumutukoy sa hatol o kaparusahan ng kautusan, hindi sa simpleng pagsunod dito. Okay, yun po yung yung binabanggit ni Paul dito sa chapter 5 verse 18 that you are led by the Spirit, you are not under the law. So which means ito po ay tumutukoy sa hatol o kaparusahan ng kautusan. You are no longer under that, no? Yun po yung sinasabi ni Pablo sa kanila. Okay? So, now, sa Galatians, no? Chapter 5, verse 22 to 23, sabi diyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So, minsan tatalakayin natin ito in full details, no? Kung anong ibig sabihin ni Pablo rito, but the fruit of the Spirit. Bakit ba fruit singular tapos biglang minention niya na no? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kumbaga, sabi niya, but the fruit singular, pero binanggit niya siyam, the fruit of the Spirit. Okay? So, kaya it is actually the Holy Spirit who is helping us to obey the law. And when we obey the law, it is considered as we are walking in the Spirit. Nung araw, hindi ko po ito maintindihan. How can a person walk in the Spirit? Ano ba ibig sabihin nung
walking in the Spirit. No? Ano ba ibig sabihin ng walking in the Spirit? Diba? So, kaya we have learned na walking in the Spirit pala means you are obeying the law. So, kaya paano magiging against ang law sa Spirit? Where in fact, when you when you obey the law, you are actually walking in the Spirit. No, there's no other way to walk in the Spirit except to obey the law. When you are walking in obedience to God's law, then you are walking in the Spirit. Yun po ang ibig sabihin nun. So kaya, it will never happen that the law will be against the Spirit. They are complementary with each other because it is also the Holy Spirit that is giving us the strength, the ability to walk in to obey the law. And when we do that, we are walking in the Spirit. And when we walk in the Spirit, then it will bear fruit. No? If we walk in the Spirit, we will bear fruit. And what fruit is that? Diba? Yan po, yung love, joy, peace, patience. How are you able to have that fruit? Paano ka magkakaroon ng fruit ng love, ng joy, ng peace, ng patience, ng kindness, ng goodness, ng faithfulness, ng gentleness, ng self-control? How can you have that fruit? Then you walk in the Spirit. And how do you walk in the Spirit? You obey the law. No? So when you obey the law, you are walking in the Spirit. And when you walk in the Spirit, you produces ito pong love, joy, peace, patience. Kaya kung gusto nating magkaroon talaga ng love, let us obey the law. Gusto nating magkaroon ng joy, let's obey the law. Gusto nating magkaroon ng peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Gusto nating mag-manifest ito. Then, the only way for this fruit to manifest is for us to obey the law. Because when we obey the law, we are walking in the Spirit. And the fruit of the Spirit is manifested in us. That's the way to do it. No, yung po ang nais ng Diyos. Okay? So now, let's move to Galatians chapter 6, the law of Christ. Sinabi po ni Pablo, magtulungan kayo sa pagbubuhat ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ay inyong matutupad ang kautusan ni Kristo. So spiritual believers should gently restore those who fall into sin. Kaya sabi niya, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. So ano po ba ang binanggit dito? Ano po ba yung binabanggit ni Paul dito na kautusan ni Kristo? So ito rin po yung kautusan ng Diyos. Ano ba yung the law of Christ? The law of Christ is also the law of God. No? Ito ang mga utos na ibinigay ng Ama at buong pusong sinunod naman ni Yeshua. So ipinakikita po ng ating Panginoong Jesucristo kung paano mahalin ang Diyos at paano mahalin ang kapwa. Okay? Now, kapag po tinutulungan natin ang ating kapwa, isinasabuhay natin ang kautusan po ni Kristo. Kaya yung sabi diyan in Galatians chapter 6 verse 2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Okay? So, kaya po, again, ulitin ko, kapag tinutulungan natin ang ating kapwa, isinasabuhay natin ang kautusan ni Kristo. Kaya tayo po ay bamuhay ayon sa Espiritu. Kaya hinikayat ni Pablo ang mga mananampalataya na suriin ang kanilang sariling buhay, no? Magbahagi sa mga nagtuturo ng salita, huwag magsawa sa paggawa ng mabuti, and maghasik ayon sa Espiritu. So, ang
prinsipyo po na ating matututunan dito is anuman ang ating itinatanim ngayon, iyon din ang ating aanihin bukas. At alam na po natin lahat yan. So kung laman ang ating paghahasikan, pagkasira ang ating aanihin. Pero kung espiritu ang ating paghahasikan, buhay na walang hanggan ang ating pong aanihin. So ang tunay na mahalaga, sa huling bahagi po ng Galatians chapter 6, muling binanggit ni Pablo ang pagtutuli. No? Nasa ba ko? Ay. Okay. Sa huling bahagi po ng Galatians chapter 6, muling binanggit ni Pablo yung pagtutuli po eh. So ang kanyang punto po ay malinaw. No? Hindi ang pagtutuli ang nagliligtas. Hindi rin ang kawalan ng pagtutuli. Ang mahalaga ay bagong pagkatao, binagong puso, tunay na pananampalataya kay Kristo. So ang panglabas na pagsunod ay bunga lamang po ng panloob na pagbabagong ginawa ng Diyos. So pangwakas po, kita natin dito na, Ano po ang major theme ng Galatians? The central message is, Paul's primary concern is not opposition to God's law. No, he is not against God's law. But his opposition is to using God's law as a means of earning salvation. So throughout Galatians, Paul argues that salvation comes by grace through faith, and justification cannot be earned through human effort. And God's law reveals sin and points to Messiah. And obedience is the result of salvation, not the cause of salvation. And lastly, faith and obedience work together in the life of the believer. Kaya po pagkatapos suriin ang buong aklat ng Galatia, malinaw po na hindi tinututulan ni Pablo ang kautusan ng Diyos. Ang tinututulan niya ay ang maling paniniwalang maliligtas ang tao sa pamamagitan ng sariling gawa o ritual. So ang pagsunod sa kautusan ay hindi paraan upang maligtas, kundi ito ay bunga ng tunay na pananampalataya at bagong buhay kay Kristo. At ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So kaya ang pangunahing katotohanan po dito, mga kapatid, ang biyaya ang nagligtas, ang pananampalataya ang tumanggap ng biyaya, at ang pagsunod ay bunga ng kaligtasan, hindi dahilan ng kaligtasan. So, diyan po nagtatapos ang ating pag-aaral sa letter to the Galatians, at sa susunod po ay tatalakayin natin ang Ephesians naman. So I will try my very best to give you a brief introduction of Ephesians bago po tayo magpakalalim doon. Bibigyan ko po kayo ng isang complete overview ng Ephesians para mas ma-appreciate natin yung letter ni Paul na yon. Natatandaan ko po, mga kapatid, nung nagsisimula pa lamang ang Word for the Word Christian Fellowship. Ito po yung letter na tinuro ni Pastor Jerry Holloway. At itinuro niya po itong Ephesians ng 2 taon. 2 taon niyang tinuro yan. And when he started the letter to the Ephesians, ang attendance niya po noon ay nasa around 600. And when he finished the letter to the Ephesians after 2 years, naging 1,200 na yung uma-attend sa kanya. So 2 years niyang tinuro ito. So kaya sa susunod po, I will try my very best to give you just an overview
of the book of Ephesians para mas ma-appreciate nyo yung ating pong pag-aaral ng Ephesians, no? At I'm telling you this so that I want to somehow whet your appetite para alam ko naman interesado kayo at kada biyernes nandiyan kayo. Pero para something to look forward to and something to include in your prayer. No? Kailangan ko po ng prayer niyo mga kapatid. Kasi ah, tao rin ho akong katulad nyo. At minsan nadi-discourage, minsan tinatamad, minsan nanghihina, minsan hindi maintindihan kung anong nararamdaman. So kaya I need your prayers po mga kapatid. So hanggang dito na lang and let us close in prayer. Pangunahan po tayo ni Ate Ads sa ating pong closing prayer. Ate Ads. Nandiyan po ba si Ate Ads? Nakamute ka, Ate Ads. Ate Ads, Ate Ads, nandiyan ka pa ba? Hindi mo ba mai-unmute? Trix, pakitulungan nga si Ate Ads, baka hindi niya ma-unmute. Naririnig niyo po ako? Hindi yata nila Hindi niyo ma-unmute?